Yes, good morning. Ay, afternoon na pala. Naka-idlip na naman kasi ako eh. Bumabanat na naman si Christy Permin eh. Di ba sinabi ko na ang usapan, ceasefire? Siyempre, na-hurt yung credibilidad. Mr. MVP, ano ba? Hindi yung pa ba sisibakin to si Christy Permin? Nakakasira to sa istasyon nyo. Puro paninira. Ayaw akong pasalitain dyan. Dito na lang ako magsasalita. Oh, di ba ang sabi ko? Ang sabi ko, siraan nyo ako. Magkikwento ako. Okay, ito na. Magkikwento na ako. Ready? Ready na ba kayo? Okay, here we go. Andito tungkol sa chicks. Tungkol to sa kaibigan niyan, chicks. Yan. Naalala ko isang beses, kaming dalawa lang ni Tito Sen, nasa Manila Southwoods. Nag-uusap kami. At merong pinapareto sa akin na chicks. Sabi sa akin na, bago gusto mo, ikaw na ang ligawan mo to kasi naghahanap ng ng partner sa buhay, nalulungkot. Sabi ko, sino ba yan? Si Senator Loren Legarda. Opo, si Senator Loren Legarda. Kasi sabi ko, di ba may asawa yan? Wala na daw. Bakit ako parang alayo naman ang agwat namin. Hindi. Ang gusto lang daw na may kausap siya, matalinong kausap, kasama sa buhay. May kasama ba? Kasi nalulungkot siya. Di sabi ko, Tito Sen, pag-iisipan ko. Anyway, after every Sunday kasi kami naglalaro niyan sa Southwoods, Manila Southwoods, dan sa Carmona. Di nagkita na naman kami. Pero tinawagan ko si in fairness naman, binigay yung number, tinawagan ko naman si Loren, nag-usap naman kami ni Senator Loren, sandali, hi, hello. Kasi nga naiilang ako kasi syempre mataas na tao to Kaya nahiya ako. Anyway, nung following Sunday, sabi sa akin ni Tito Sen, kumusta usap nyo ni Loren? Sabi ko, ayoko na, Tito Sen. Bakit? Isipin mo naman, konsihal lang ako ng Quezon City. Senador yan. Parang nakakapangliit pag naging naging girlfriend ko yan, si Senator Loren. So in other words, tinanggihan ko. Kasi nga, hindi ko nakikita na magkakasundo kami. Although crush ko si Loren, kasi noong 1998, pumuntang Parañaque yan, sa Baclaran. Gandang-ganda ako dyan kay Senator Loren. Nakamaong, naka-white na long sleeves. Crush na crush ko si Loren noon. Kaya lang, teka muna. Fast forward, ilang years na yun. 30 years after. Kaya sabi ko kay Tito Sen, pass. So, yun pong isang kwento na inaalay ko kay Christy Permin. Yan na lang ang laro natin. Bawat sira mo sa akin, magkikwento lang ako. Wala naman akong sinisiraan, kwento-kwento lang. Kaya I hope everybody likes my kwento for today. Yay! Abangan ang susunod na kabanata. Yes, good evening. At napakaraming bashers, panay paninira, left and right. Sabi ko, paano ba tumigil to? Naisip ko, ganito na lang para matapos na ito. Punta ako ng Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon Committee, inaalok ko yung sarili ko na imbitahan nyo ako dyan. Okay? Tapos, magtanong kayo kung anong gusto nyo. Magsasabi ako anong gusto ko, pero isa lang ang kondisyon. Gusto ko may nakakabit sa akin na lie detector test. Para matapos na lie detector test na yan At inahamon ko, yung nagsabi sa akin na sinungaling ako, dalawa kami magpa lie detector test. O di tapos,
di malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? O di tapos na. Di Merry Christmas, Happy New Year to all na. Di ba? Magandang idea yun. Kaya inuulit ko, para matapos na tong siraan, kasi buong Pilipinas na involved, imbitahin niyo ako dyan sa Blue Ribbon o kahit sa Senado. Imbitahin niyo ako. Dalawa kami, anong tawag doon, na lie detector test. Tapos, pwede nyo kaming tanungin. At pwede ako magkwento. Yan. Siguro naman, pagkatapos nun malalaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Okay ba sa inyo yun? Ganda nun, live. Baka pa to all-time high to. Lahat ng channel nakatutok malalaman na. Magpustahan pa kayo, pustahan kayo kung sinong sinungaling sa amin. O, di ba? Ang ganda, di ba? Sandali lang yun, mga 10 minutes lang yun, tapos na yun, malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. O, yan. Suggestion ko yan. Blue Ribbon Committee. At dalawa kaming naka lie detector test. Ang pangalan ko Andres Atapang atao ko kaya naghahamon ako ng ganito para matapos na. Kasi meron pang mga mga patirada patalikod O di tapusin na natin to. Diyan tayo sa Blue Ribbon Committee o sa Senado. Tapos lie detector test, kaming dalawa. Anong parusa pag nagsinungaling? Wala. Malaman lang kung sinong sinungaling sa amin, di ba? Ang cute, di ba? Okay, yan po yung aking hamon sa Senado. Sa 24 nakaupong Senado, baka pwede naman 10 minutes lang naman yan Okay? Baka pwedeng pagbigyan nyo naman yung taong bayan. Taong bayan, para naman masayahan yung taong bayan dahil puro na lang pangungurakot, puro na lang baha ang nakikita nila sa news. O at least may bago silang papanoorin, masaya. Sino ang nagsasabi ng totoo?